A day in my life as a 29 years old full-time mom and a content creator and a Shopee and TikTok affiliate. So ayun na nga, first day of school. Dating gawi, gigising ng maaga para sa Ate Faith. Dahil nga 6 a.m. ang pasok ng Ate Faith ay maaga nga rin kaming bumangon. Muntik pa ngang malate dahil nga hindi nag-alarm ang cellphone na para bang tinatamad siyang tumunog. Pagtapos ko nga siyang ayusan ay lumabas na nga rin kami para mga maihatid ko na nga siya sa school. Dahil nga first day of school, hindi siya pwedeng malate. Abay for the excited pa siya pero kinakabahan naman. Hindi ko na nga ginising ang Daddy Aldrin, ako na nga ang naghatid sa Ate Faith. Hinatid ko nga siya hanggang sa room niya. Aba, nakakaloka yung hagdan, 3rd floor pa siya. Ang sakit sa tuhod na para bang senior na. Pagpasok niya nga sa room ay nag-bless nga lang siya sa teacher niya at umupo na nga rin siya. Buti na nga lang ay may mga kakilala din siyang classmate niya dati. Pagkaupo niya nga ay iniwan ko na nga din siya. Dahil nga may iintindihin pa akong dalawa. Bago nga mag alas 9 ay inasikaso ko naman nga itong dalawa. Dahil nga sila naman ang papasok. Abay for the excited nga sila. Kumakain pa nga lang ang Ate Faith ay nagising na nga ang Kuya Adam. Paghatid ko nga sa Ate Faith ay pinatulog ko nga ulit ang Kuya Adam dahil alas 9 pa nga ang pasok nila. Excited nga rin pumasok itong Ate Ana namin. Buti na nga lang ay hindi ako pinahirapan sa paggising. Malaki pa nga sa kanya yung nabili kong blouse at hindi ko pa nga naparepair. Pagtapos kong ambihisa ng Ate Ana ay inipitan ko na nga rin ito agad. Nagmamadali nga ako dyan dahil nga hindi ko pa alam ang mga room nila. Abay for the antok at haggard na nga ang Mommy Jules. Buti na nga lang ay nakikisama ang bunso ko at hindi nag-iiyak habang inaayusan ko nga ang dalawa. Pinahawa ko na nga rin muna siya sa pamangkin ko para nga makaayos ako ng pagkilos dito sa dalawang to. Mabilis nga rin kaming natapos dahil nga ang Kuya Adam ay nagsarili nga ng pagbibihis sa kanya sarili. Pagkatapos ko nga silang bihisan ay hinatid ko na nga agad sila sa school dahil nga hahanapin pa namin ang room nila. Buti na nga lang ay hindi umiyak ang Ate Ana. Paghatid ko nga kay Ana ay dumiretso na nga akong ihatid si Kuya Adam. Nagkandaligaw-ligaw pa nga kami kung saan ang room niya. Nag-bless nga lang siya at umupo na. Pag uwi ko naman nga ay naglinis na agad ako ng bahay dahil wala ngang magugulo. Pinabantay ko nga lang muna ang bunso ko doon sa hipag ko para nga makakilos ako ng maayos. Dahil nga ang daming ligpitin sa bahay. Ngayon lang ang pagkakataon kong makakilos ng maayos dahil nga walang magugulo. Ilisang kilos na nga lang ang ginawa ko dahil nga baka umiyak na ang bunso ko. Pagtapos ko naman nga maglinis ng bahay ay nagugas na nga rin agad ako ng plato na pinagkainan namin nung gabi. Pinakain ko na nga rin ng bunso ko dahil nga alam kong nagugutom na siya at alam niya na nga rin ang oras ng pagkain niya. Abay ang sarap nga ng higa na para bang bossing siya. Bigla nga ding dumating tong in-order ko ng mga Milo dahil nga pasukan na at kailangan nga ng mga bata ito. 165 nga lang din ang order ko nito. 4 na piraso na nga rin na 150 grams. Pagkatapos ko nga pakainin ng bunso ko ay pinaliguan ko na nga rin agad to dahil nga alam kong inaantok na siya. Alam niya na nga rin ang oras na ligo niya kaya nga kapag naiinitan na siya ay nagwawala na siya. Habang nagbibihis nga siya ay pinapanood ko nga siya sa TV para nga mapirmi lang siya. Dahil nga napakalikot ng pagkatao niya kapag wala nga siyang pinanonood. Kiti-kiti yarn. Kung gusto nyo nga rin palang umorder ng Milo na pinakita ko kanina, ilalagay ko na nga lang din ang link. Sinundo ko na nga ang anaya niyan. Yun lamang po for today's video. Maraming salamat sa panonood. Bukas po ulit.